Hailey, unahin mo muna itong isa. Naayos mo na ba yan? Pati mga kutsara, ha? Hello, good evening. Hello, Mrs. Santos? Ay, opo. Opo, pasensya na po kasi. Kulang po kasi tao namin. Pasensya na po talaga. Papunta na po kami dyan. Mamadali na lang po namin. Sige po, pasensya na po talaga, ha? Bilisan nyo nga dyan. Late na tayo. Sinda, sigurado ko bang hindi na tayo pupunta kay nanay at tatay? Napag-usapan na natin ito, Narding. Kung hindi natin pagbibigyan ngayon si Mrs. Santos, baka hindi na tayo kukunin nun sa susunod. Ma, kawawa naman po kasi nga si lolo at lola. Tignan mo kami na preparation dito sa catering na to. Hoy, tumigil ka. Walang ibang empleyado rito, nakabakasyon lahat. Kayo lang available. Hindi nga po kami available dahil nga po dapat nandun kami kay lolo at lola. We have to make sacrifices just to keep this business going. Ay nako, Sinda. Baka naman pera ng dinodiyos mo yan. Hoy, huwag mo akong turuan. Hindi ka nagpapakain sa pamilyang ito, kundi ang business na to. Tayo na, late na tayo. At ikaw, bitbitin mo yan. Dad, ano nangyari? Bakit nagbago si Mami? Hindi ko na siya kilala eh. Kanina na nagsasalita siya, parang ibang taong nakita ko sa kanya. Huwag mong sisihin ang mama mo, anak. Mahirap ang buhay ngayon. Kailangan natin kumita ng pera. Pero Dad, bisperas at araw ng Pasko, naman! Dapat ay tumutol kayo. Naghihintay pa naman sina lolo at lola. Kawawa naman sila. May mga pagkakataon talagang kailangan natin mamili. Tama, mama mo. Kung hindi natin pagbibigyan si Mrs. Santos, baka ilipat niya sa iba yung mga parties niya. Isipin mo na lang, 10 beses sa isang taon kung magpa-party yun. Sayang naman yung pera niya. Kailangan natin yun. Pero Dad, hindi Diyos ang pera. At sa 10 utos, nagpakilala ang Diyos. Ako ang inyong Diyos. Wika niya. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Oo nga, tama ka. Pero nagtatides tayo sa lahat ng kinikita natin. At naglilingkod naman tayo sa Diyos. Dad, siya ba ang ating pinaglilingkuran o ang ating mga sarili? Paano paglilingkuran ng isang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo naman ginagalang iyong ama't ina? Minsan lang naman sa isang taon natin ipinapakita ang ating pagmamahal kina lolo at lola. Ipagkakait pa ba natin sa kanila yon? Anak, wala tayong magagawa. Meron, Dad. Kami lang pupunta sa catering. Pero ikaw, doon ka na kay lolo at lolo. Tiyak nyo? Oh, bakit? Narding, si ate tumawag. Si Eli, nabaril. Mom! Bakit hindi ka pa bihis? Kailangan na natin magpunta sa party. Besides, all my friends are already there. And sabi nila, ang saya-saya na. Bakit ba nagmamadali ka? Hindi naman mawawala yung parting yan. Hala! Han, ba't hindi ka pa bihis? Oh my goodness! Postura-postura ako dito, ganyan ka pa din! Ay, nagbago na ba isip mo? Ito kasi yung unang pagkakataon that we're not spending Christmas kasama si Inay at si Itay. You are overreacting, Mom. Nandun naman ang mga kapatid mo, ah. And besides, nagpadala ka naman ng pagkain. Matutuwa na sila doon. Tsaka mahal mo naman sila, 'di ba? Ang pagmamahal ay hindi sinasabi lamang, pagkus pinaparamdam. At paano kung papadama yun kung wala ako doon? In the first place, you are melodramatic, Mom. And in the second place... Ang ibig mo bang sabihin, pag dumating yung pagkakataon that you have to choose between spending time with us and yung mga barkada mo, sinong pipiliin mo? Mom, magkaiba yon. Palagi naman tayong magkasama, di ba?
Ganun ba ang kalkulasyon mo, Steph? Ilang oras ba ang ginugugol mo sa barkada mo at ilang oras ang ginagamit mo sa atin na magkakasama tayo? That's unfair, Dad. It's not unfair. It's Christmas and I think we should spend it with our families. Alam mo ba, kapag dumadating yung pagkakataon na punong-puno ako ng problema at halos sukluban na ako ng buong mundo, sobrang dami ng problema ko. Isang pangalan lang sinisigaw ko, Inay. Alam mo ba, who bailed us out during our financial crisis? Ang lolo mo. Pero wala namang pera ang lolo. At alam niyo ba, ang sabi niya sa aming mga apo niya, ay wala siyang may papamana sa amin, kundi ang apelidong Salvacion. Oo nga, wala. Pero ang mga kaibigan niya, meron. Sila ang tumulong sa atin. Sila ang ginamit ng Diyos para tumulong sa atin. Hindi natin sila kilala, hindi na tayo kilala. Pero sila ang ginamit para maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. And that's the meaning of Christmas, right? Itong araw na to na ipinadama ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin by giving His only Son for our salvation. At ngayon ang araw na yun, di ba? Ang araw kung kailan ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal. So today, we should make everybody feel loved. And who do you think needs it most? Si Lolo at si Lola. Hello? Sino yan? Bakit? Ano nangyari? Si Eli, nabaril, sa may grocery, malapit kila Lolo. Asan nga ba si Edward at saka si Eli? Mauna na raw sa lolo't lola nila. Dala-dala nga ni Eli yung mga bariyang inipon nila, pambili daw ng regalo ng dalawang matanda. Ano? Wala pa atang 20 pesos yun ah. Oo nga. Anong oras pa tayo pupunta doon? Ang tanong, Inay, kung may balak ba ang tatay na pumunta doon? Kung naroon na sina Edward at Eli, lumakad na tayo. Syempre naman pupunta tayo doon. Ondoy, anong oras nga ba, Ondoy? May pera ba tayo para bumili ng regalo para sa isa't isa? Meron na. Ginawa nga lang namin ni ate, kaya unique. Itay, hindi malaga na mahal ang regalo. Ang malaga, ang alaala. Diba? Paring Ondoy! Paring Ondoy! Pare! O pare, pasok! Sino ba kasama mo? Wala, kasama mo pare. bang inaanak ko? Ha? Ano ka? Oh, nagkape ka na ba? May problema ako, pare. Kailangan itakbo sa ospital ang nanak mo. Ha? Walang-wala kami ngayon, pare. Alam kong ikaw lang malalapitan ko. Teka. Oh. Dali mo sa ospital yung inaanak ko, ha? Kapag kinulang yan, bumalik agad dito. Nakakayaman, pare. Malaking tulong sa amin to, pare. Ay, pare, ikaw na. Sige na. Maraming salamat, pare. Sige. Basta pag kinulang yan, bumalik agad dito, ha? Oh, anong ningising-ngising nyo dyan? Akala ko ba wala kang pera? Hindi ko maintindihan si pare. Ang sabihin mo, mahal mo yung inaanak mo. Masisisi mo ba naman ako? Saka, malit lang naman yun. O diba, hindi kailangan na mahal na regalo. Wow, Paskong-Pasko na talaga. At saka, ano pang mas mamahal sa regalo ng Diyos sa atin? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. High five! Congratulations! Kala nyo, di ko alam yun, ha? Pare! Oo. Pare! Oh, pare, kulang pa yung pera? Okay na yun, pare. Ang anak mo. Si Eli! Oo, si Eli. Nabaril si Eli. Ano? Si Eli!